Lucas chapter 2 verse 10 to 11 ay bahagi ng kwento ng kapanganakan ni Jesus. Ang anghel na nagpakita sa mga pastol ay nagdala ng mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ang sabi ng anghel ay, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita na magdulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, si Kristo na Panginoon." Una, ang mga salitang "huwag kayong matakot" ay mahalagang paalala sa atin ng Diyos na hindi mag-alala o magpadala sa takot kundi kapayapa. Madalas tayo natatakot sa mga bagay na hindi natin nauunawaan o sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng karanasan ng mga pastol nang biglang magpakita ang anghel. Ngunit ang pag-aanyaya ng Diyos ay palaging huwag matakot dahil Siya ang nagbibigay ng katiyakan sa gitna ng ating pag-aalinlangan. Pangalawa, sinabi ng anghel na ang balita ay para sa lahat ng tao. Pinapakita nito ang mensahe ng kaligtasan ay hindi lamang para sa iilang piling tao kundi para sa buong sangkatauhan. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, mayaman man o mahirap, edukado man o hindi, lahat tayo ay iniimbitahan ng Diyos na tumanggap ng kanyang kaloob na kaligtasan. Pangatlo, binanggit ng naisinilang sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Ang bayan ni David ay Bethlehem na nagbibigay katuparan sa mga hula sa lumang tipan. Ang Mesiyas ay magmumula sa lahi ni David. Ang salitang tagapagligtas ay nagpapahayag na si Jesus ang magpapalaya sa atin mula sa kasalanan at magdadala sa atin sa isang bagong buhay kasama ang Diyos. At ang panguli, ang tawag na ang Kristo na Panginoon ay nagpapakita ng pagka-Diyos ni Jesus. Hindi lamang Siya isang karaniwang tao, isang guro. Siya ang Panginoon na nagdadala ng kaligtasan sa salitang Kristo. Nakapaloob ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos sa lumang tipan. Siya ang ating hari, ating tagapagligtas at ating guro. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ang mensahe ng Lucas chapter 2 verse 10 to 11 ay nagpapaalala na may dahilan tayo para sa kagalakan sapagkat isinilang ang ating tagapagligtas. Tayo ay iniimbitahan ng tumugon sa kanyang pag-ibig at tanggapin Siya bilang ating Panginoon. Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi isang paanyayaya sa bawat isa sa atin na mabuhay sa ilalim ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Manalangin tayo na sa tuwing maririnig natin ang mensahe ng Pasko, mapaalalahanan tayong ibalik ang ating puso sa Diyos na nagmahal sa atin ng labis upang ipadala ang kanyang anak para tayo'y maligtas. Sa buhay natin, madalas tayo natatakot at nababahala sa maraming bagay, problema sa pamilya, trabaho o kinabukasan. Ngunit sa mensaheng ito ay pinapaalala ng Diyos ang ating kanlungan at pag-asa. Siya ang nagpapadala ng tagapagligtas upang iligtas tayo, hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi pati sa ating mga takot. Nauunawaan ko rin na ang Pasko ay higit pa sa mga dekorasyon o regalo. Ito ay paalala ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa kapanganakan ni Jesus, ipinakita niya na handa Siyang bumaba sa ating antas, maging isang sanggol sa sabsaban upang mapaidama ang kanyang pagmamahal, pagmamalasakit at maabot ang bawat isa sa atin.
Dahil dito, dapat kong sikaping maging mas bukas ang puso sa pagtanggap kay Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa yaman o tagumpay, kundi sa relasyon sa Diyos na nagmahal sa atin ng lubos. Tayo ay inaanyayahang magtiwala at magalak sapagkat ang kapanganakan ni Jesus ay paalala na hindi tayo kailanman nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon na nagbibigay ng buhay para sa atin.